muli kami ay mag-aaral ng iyong mga salita. Salamat po dahil ang Old Testament ay ibinigay ninyo sa amin dahil ito po ay nagpapahayag tungkol sa aming Panginoong Jesucristo. At dalayan po, Diyos, na sa aming pag-aaral ay samahan niyo po kami at sa pamagitan nito ay mamangha kami sa iyong mga salita, sa iyong mga gawa, Panginoon, at ang aming mga buhay ay ipasakop namin sa iyong mga salita, O Diyos. Sa inyo namin ito ipinagkakatiwala. Purihin ka, ito po ang aking dalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen. Amen. So, ang gagawin natin ngayon ay mag-review muna tayo sa una nating pinag-aralan last week. So, ito yung pinag-aralan natin, paano natin matututuhan ng tungkol sa Diyos o paano natin makikilala ang Diyos. Pinag-aralan natin ang dalawang bagay. Una, ang aklat ng kalikasan o yung Book of Nature. Diba? Ang Book of Nature, ito ay nagpapahayag na merong Diyos na lumikha ng lahat ng bagay sa mundong ito. Ipinapahayag nito yung kapangyarihan ng Diyos, pinapahayag nito yung kalwalhatian niya, yung kabutihan niya, at maging yung kanyang karunungan, 'di ba? Napakahirap maunawaan kung paano nilikha ng Diyos ang sansinukob. Pero dahil siya ay napakarunong na Diyos at siya yung pinagmumulan ng lahat ng karunungan, nagawa niya yung ganito kagandang sansinukob o yung kalikasan o yung mundong ito. So, gaya ng sinabi ng mga salmo na ang langit ay nagpapahayag ng kalwalhatian ng Diyos. Kaya nga, 'di ba, kahit tumigil pa yung mga mangangaral tungkol ng pangangaral tungkol sa Diyos, ang kanyang creation ay patuloy na nagpapahayag na mayroong Diyos, nangangaral sila na mayroong Diyos. Pangalawa, yung aklat ng Diyos, which is ang Bible. Yan yung pinag-aralan natin, yan yung pinakamahalaga sa lahat. Dito sa Biblia, ipinahayag ng Diyos ang kanyang kalooban, ipinahayag niya ang kanyang sarili. At dito sa Biblia, ipinahayag ng Diyos kung paano ang tao ay magkakaroon ng kaligtasan, kung paano ang Diyos inililigtas niya ang mga tao. Dito rin sa Book of God na ito, sa Bible, pinahayag ng Diyos kung paano dapat tayo mamuhay bilang mga tagasunod niya, kanyang mga nilikha. So pangalawa, ang pinag-aralan natin, nagsalita ang mga tao mula sa Diyos. So tandaan natin na katulad yung mga prophets, 'di ba, ang nagsasalita sila hindi sa kanilang sarili, kundi nagsasalita sila dahil sa Diyos. At mamaya pag-aaralan din natin yan. So ang Bible, meron itong dalawang author, ang human and divine author. So ang Diyos, siya yung ultimate author ng Bible at ginamit niyang instrumento yung mga tao para maisulat ang salita ng ating Panginoon. Kaya nga, yung Bible, iba-iba yung estilo ng pagsulat kasi hindi inalis ng Diyos yung culture nila, hindi inalis ng Diyos yung kakayahan nila, 'di ba? Yung karunungan nila nung sinulat nila ang Bible, pero ginaid sila ng Diyos. Iba-iba yung style ng mga sumulat nito at iba't iba rin yung genre ng Bible. May gospel, may sulat ng mga prophets, historical truth, 'di ba? Meron ding sa law, 'di ba? Law ni Moises. So iba-iba, poetry, yan yung mga iba-ibang genre ng Bible. So pangatlo, yung pinag-aralan natin ay yung katotohanan ng pangkasaysayan o historical facts na kung saan merong mga nagplano na sirain ang salita ng Panginoon. Isa dito si Emperor Diocletian, pero hindi sila nagwagi. Bagkus ang salita ng Diyos ay patuloy na lumaganap, pinreserve ito ng ating Panginoon at naisalin nga sa iba't ibang language. At
kahit nitong ano na, itong 20th century, yung Soviet Union, um, alam natin na sinunog nila ang Bible dahil ang Bible, ang Christianity ay makakasira sa kanilang ideology ng state nila. Pero ganun pa man, ang Diyos sa kanyang providensya ay patuloy na ah, ang Bible ay lalong kumalat at mas marami pa ang naging copy ng Bible. So yan ay dahil sa providensya ng ating Panginoon. So now, ang pag-aaralan naman natin ay ang number 4 na tayo. Pag-aaralan natin ay ang lumang tipan bilang salita ng Diyos. Ang lumang tipan bilang salita ng Diyos, the Old Testament as God's Word. At sa ating pag-aaralan dito, 5 yung ating bibigyan ng pansin. Una, pinaniwalaan ito ni Hesus Kristo. Pangalawa, ipinasulat ito ng Diyos. Pangatlo, pinaniwalaan ito ng mga manunulat ng bagong tipan. Pang-apat, kinasihan ng Diyos sa mga propeta. At panglima ay ang pagkakaugnay ng lumang tipan at bagong tipan. So, yan yung pag-aaralan natin. Okay, so diretso na tayo para mabilis. Una, itong Bible, ito ay pinaniwalaan ni Jesus Christ. Pero bago tayo doon, i-ano ko lang 'to. Mayroong dalawang bahagi ang Bible. Ito yung Old and New Testament. Alam natin 'to. Ang Old Testament, ito yung banal na kasulatan ng mga Hudyo. Bagamat itong mga Hudyo, hindi nila tinatanggap yung mga New Testament, pero tayo mga Christians, tinatanggap natin syempre yung Old Testament. At kinikilala natin na ito ay tunay na salita ng Diyos at hindi siya hiwalay sa New Testament, kundi kaisa niya ito at nag-harmonize itong Old and New Testament. Ito ay kapahayagan ng Diyos, lalo na pagkadating sa pagtutubos. So, itong Old Testament, ito ay pinaniwalaan ng ating Panginoong Jesucristo. Jesus Christ believed it, no? Pinaniwalaan ito ni Jesus Christ. Ang Panginoong Jesucristo, lubos siyang naniwala sa lumang tipan at madalas siyang sumisipi, no? Nagko-quote siya mula sa Old Testament upang patunayan yung kanyang mga punto sa kanyang mga mensahe na dala at upang patunayan na siya yung Messiah, na siya yung fulfillment ng hula ng mga prophets. So meron ditong ilang halimbawa. Una, sa Lucas 4 verse 17 to 21. Ang sabi dito, ibinigay sa kanya ang nakabalumbong aklat ni Isaias na propeta. Nang mailadlad ang aklat, natagpuan niya ang bahagi na ganito ang nasusulat. Ang Espiritu ng Panginoon ay sumasa akin dahil pinahiran niya ako upang ipayag ang ebanghelyo sa mga dukha. Sinugo niya ako upang pagalingin ang mga sugatang puso. Sinugo niya ako upang ipangaral ang kalayaan sa mga bihag at ang pananauli ng paningin sa mga bulag. Sinugo niya ako upang palayain ang mga inapi. Sinugo niya ako upang ipangaral ang katanggap-tanggap na taon ng Panginoon. Nang mabalumbon na ang aklat, ibinigay ito ni Jesus sa tagapaglingkod sa templo at umupo. Ang mga mata ng lahat ng mga nasa loob ng sinagoga ay nakatuon sa kanya. Sinimulan niyang sabihin sa kanila, sa araw na ito, habang kayo ay nakikinig, ang kasulatang ito ay naganap. So, makikita natin na ginamit ni Jesus Christ yung kasulatan o yung Old Testament mula sa aklat ni Isaiah. 'Di ba? Yan yung binasa ng ating Panginoong Jesucristo. At alam nyo, inangkin ni Jesus Christ na ang nakasulat doon ay naganap sa kanyang sarili after niyang basahin yon. So nakatingin sa kanya ang mga tao and then sinabi niya, yung mga nakasulat dito naganap na sa panahon na ngayon habang kayo ay nakikinig. Kasi ang pinupoint ni Jesus Christ, yung sinasabi ni Isaiah, siya yon, no? Kaya makikita natin si Jesus Christ, hindi niya lang ginamit at hindi niya lang pinaniwalaan ang nakasulat sa Old Testament, kundi kanyang inangkin
na siya ang katuparan ng kasulatan na kanilang binasa. Okay? So kaya makikita natin si Jesus talagang naniniwala siya sa Old Testament. Pangalawa, sa John chapter 5 verse 46 and 47. Ang sabi dito, kung talagang naniniwala kayo kay Moises, maniniwala din kayo sa akin sapagkat sumulat siya tungkol sa akin. Ngunit kung hindi kayo naniniwala sa mga sinulat niya, paano kayo maniniwala sa mga sinasabi ko? So yan yung sabi ng ating Panginoong Kristo. Ang mga Pharisees, ito yung mga taong naniniwala at nagpapatupad ng mga kautusan ni Moises. Alam natin 'yan. Pero sinasabi ng Panginoon sa kanila, kung talagang naniniwala kayo kay Moises, no, ay maniniwala din kayo sa akin. Yan yung sabi ni Jesus Christ. Bakit? Kasi si Moises ay sumusulat tungkol sa ating Panginoong Kristo. Now, kung sila ay hindi naniniwala sa mga sinulat ni Moises, hindi rin talaga sila maniniwala sa ating Panginoong Kristo. Now, anong makikita natin dito? Makikita natin na ang Panginoong Kristo hindi lamang pinaniwalaan yung sulat ni Moises. Okay, hindi niya lang basta sinabi na sumulat uh, so, pinaniniwalaan ko yung sinulat ni Moises. Hindi lang yon, kundi kanyang inangkin na si Moises ay sumulat tungkol sa kanya. Okay? Sinabi niya mismo, no, sumulat si Moises tungkol sa kanya. Eh kung si Moises sumulat tungkol sa kanya, ibig sabihin nun, magigets na natin na si Jesus Christ, pinapaniwalaan niya yung sulat ni Moises kasi nga, yun ay tumutungkol sa kanya o nakapatungkol sa kanya. Kaya kung ang isang tao ay totoong naniniwala sa mga aklat ni Moises, tiyak maniniwala din siya sa ating Panginoong Kristo. Kasi nga si Moises ay sumulat tungkol kay Jesus Christ. At pangatlong talata sa Luke chapter 24 verse 44, sinabi niya sa kanila, ito ang mga salitang sinabi ko sa inyo nang ako ay kasama pa ninyo. Hindi ko sa inyo sinabi ko sa inyo na dapat maganap ang lahat ng mga bagay patungkol sa akin. Okay, yan yung sinasabi niya sa mga alagad. Kailangan maganap ang lahat ng bagay tungkol sa kanya. Ito ay ang mga isinulat sa mga aklat ng una ay kautusan ni Moises, pangalawa ay aklat ng mga propeta, at pangatlo ay aklat ng mga awit. Okay? So, yan yung sinabi ni Jesus Christ. Tandaan natin yung tatlong mga books na yan. Okay? So, yung mga Hudyo, ang tawag nila sa Old Testament ay Tanakh. Okay? So, Tanakh, ito ay tatlong word to. Una ay ang Torah, pangalawa ay Nevi'im, pangatlo ay Ketubim. Okay, so ano yan yung Tanakh na yan? Okay? Yung Torah, ito ay kay Moises, 'di ba? Sulat ito ni Moises, yung Genesis, Exodus, Levitico, mga bilang, Deuteronomio. Yung Nevi'im, ito yung mga unang propeta, yan katulad yung kay Joshua, yan kasama yan diyan, Judges, Samuel, Kings, tapos may mga huling propeta, sila Isaiah, Jeremiah, Ezekiel, and then kasama doon yung 12 propeta. Kasi yung Nevi'im, ito yung nakapatungkol to sa mga prophets. Okay, yan Oseas hanggang sa Malakay. Okay, yan yung Nevi'im. Yung Ketubim, ito yung, di ba sinabi niya sa dulo sa Matthew 24 verse 44, at ng mga awit. Kasi yung Book of Psalms, ito ay kasama sa Ketubim. Okay, mga writings, yan, mga awit, kawikaan, Job, yan, hanggang Second Chronicles, yan. Okay, yan yung Ketubim. Now, si Jesus Christ, nung sinabi niya, nung siya ay muling nabuhay, sinabi niya, kailangan maganap. 'Di ba? Kailangan maganap yung sinulat sa mga aklat ng kautusan ni Moises, aklat ng mga propeta, at aklat ng mga awit. So, itong Old Testament ay pinaniniwalaan ng ating Panginoong Kristo, no? No, kanina pa pinapaniwalaan nito ni Jesus Christ, no? At kanyang sinasabi na yung mga nakasulat dito ay tumutukoy sa kanya. Kaya nga sa Old Testament, laging nandoon si Jesus Christ. Okay?
laging nandoon si Jesus Christ. Kaya pag binasa natin yung Old Testament, hindi lang ito basta kwento ng mga tao na may mga tauhan noon. No, nagpapahayag din ito, nagpapahayag ito kay Jesus Christ. Nire-reveal ng Diyos ang darating na Mesayas. So, kasama dito yung sinasabi ni Jesus Christ na dapat mangyari, of course, yung kanyang kamatayan at yung kanyang muling pagkabuhay, yung kanyang pagliligtas. Kaya nga pagdating ni Jesus Christ, pagdating ng kanyang kaharian ayon sa New Testament, ito ay katuparan ng ah, pangakong yung sa prophecy sa Old Testament, kasi si Jesus Christ siya yung fulfillment ng mga prophecy. Kaya makikita natin na itong dalawang bahagi ng Bible, yung Old and New Testament, magkaugnay sila, nagkakaisa sila. Gaya ng sinabi ni Jesus Christ sa Matthew 5 verse 17, "Huwag ninyong isiping na parito ako upang sirain ng kautusan o ang mga propeta. Naparito ako hindi upang sirain kundi upang tuparin ang mga ito." So si Jesus Christ, pinaniniwalaan niya yung Old Testament at yung mga kautusan ni Moises at ng mga sulat ng propeta, ay hindi siya pumarito para sirain yon kundi upang tuparin niya. Kasi nga yung Old Testament tumutukoy kay Jesus Christ at pinapaniwalaan ito ng ating Panginoong Jesucristo. Ang katotohanan, di ba, nung si Jesus Christ ay tinukso ng diablo, ano yung ginamit niya? Ang ginamit ni Jesus Christ ay kasulatan. Sa Deuteronomy, makikita natin, ginamit ni Jesus Christ yung kasulatan para yung pang panunukso ni Satanas, panunukso ng diablo ay kanyang malabanan. So, yan. Kaya tandaan natin, yung Old Testament, ito ay pinaniwalaan ni Jesus Christ. At hindi niya lang ito pinaniwalaan, kundi sinasabi niya na ang mga si Moises sumulat tungkol sa kanya at sinasabi niya na naganap sa kanya yung mga hula ng propeta, especially sa binasa natin kay Isaiah. Okay? So pangalawa, sa letter B, ipinasulat ito ng Diyos. Of course, yung Old Testament, pinasulat ito ng Diyos. God caused it to be written down. Okay? Yung Old Testament. Now, ay mamaya na yan. Okay? So, iningatan ng Diyos na ang kanyang mga salita ay maisulat ng tama, of course, kasi ang original manuscript walang mali yan, dahil yan ay ininga ng Diyos. So no, bakit kaya ang Diyos ipinasulat niya yung Old Testament? Bakit niya ipinasulat yung kasulatan? Siyempre una, upang maipasa sa bawat generation. Okay? Kaya kailangan na kaya kailangan na maisulat yung kasulatan. So sa pamagitan ng pagsusulat, na ipamamana, na ipapasa yung salita ng Diyos mula sa isang henerasyon hanggang sa mga sumusunod na henerasyon. Pangalawa, syempre, upang maipahayag yung kalooban ng Diyos. Kaya naisulat ito. 'Di ba? Yung nakasulat na salita ng Panginoon, ito ay nagiging malinaw, naggabay ng kanyang kalooban para sa kanyang bayan. Kaya makikita natin mamaya na yung kahalagahan na naisulat yung mga kasulatan. O, pangatlo, upang mapanatili ito para sa hinaharap. Kaya kailangan maisulat. Ang salita ng Diyos ay nananatili at hindi nawawala, kaya nagiging sandigan ito ng mga susunod pang salinlahi. Naging sandigan natin ito at magiging sandigan pa ng mga susunod na salinlahi. So makikita natin kung paano ito ginawa ng Diyos sa buhay ni Moises at ng mga prophet na mga sumunod sa kanya, na makikita natin may mga talata sa Bible na sila mismo isinulat nila yung salita ng Panginoon, ipinasulat ito ng Diyos. So sa Exodus 24 verse 3 to 4, nang sinabi ni Moises sa mga taong lahat ng itinuro at inutos ng Panginoon, sabay-sabay silang sumagot, "Susundin namin ang lahat ng sinabi ng Panginoon." At sinabi ni Moises,
ang lahat ng sinabi ng Panginoon. So makikita natin, si Moises, lahat ng sinabi ng Lord, yung mga tao, sumagot sila, susundin namin, nangako sila na yung mga sinabi ng nangako sila na susundin nila yung mga sinabi ng Panginoon. Now, anong ginawa ni Moises? Sinulat niya yung mga sinabi ng Panginoon. Of course, hindi lang ito basta si Moises nag-decide lang siya na sabi, ay susulat ko to. No. Of course, nandoon ang pagkilos ng Panginoon para isulat ni Moises yung mga sinabi niya. So sa Isaiah chapter 8, verse 1 tas 30 verse 8, ang sabi, sinabi ng Panginoon sa akin, kumuha ka ng isang malapad na sulatan at isulat mo ang mga katagang ito. Sa Isaiah 8 verse 1 yan. So mismo ang Panginoon, sinabi niya, kumuha ka ng isang malapad na sulatan at isulat mo ito. Sa chapter 30 verse 8 sabi, sinabi sa akin ng Panginoon, halika, isulat mo sa aklat ang paratang ko laban sa mga taga-Israel. So makikita natin dito na ang Diyos sinabi niya, isulat mo itong mga paratang ko kasi lahat ng sinasabi ng Panginoon kailangan isulat ng prophet. Okay? So hindi lang yung mga magagandang mangyayari kundi kahit na yung judgment ng Panginoon ay kanyang ipinapasulat. Sa Jeremiah 25 verse 13 ang sabi, ipapadama ko sa bansa nila ang lahat ng sinabi ko laban sa kanila at sa iba pang mga bansa ayon sa sinabi ni Jeremiah ko dito, na nakasulat sa aklat na ito. So si Jeremiah, is nagsulat din siya, yun nga kaya may Book of Jeremiah. So, makikita natin yung essence na ang mga si Moises, yung mga prophets talagang isinulat nila yung salita ng ating Panginoon at isinulat nila yon hindi dahil sa kanilang kagustuhan lang kundi ang Diyos ang mismo ang siyang nagpasulat nito sa kanila. Kaya ipinasulat ito ng Diyos upang ang kanyang mga salita ay siyempre hindi ito makalimutan ng mga tao at maipasa ito sa mga susunod na henerasyon at ito ay manatiling gabay para sa kanilang pamumuhay ng pagsunod sa Panginoon sapagkat mababasa ng tao yung kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng written word of God. No? So tandaan natin na ang salita ng Diyos ay napakahalaga sapagkat pinapakita nito sa atin ang tungkol sa Diyos, tungkol sa ating sarili at ang daan patungo sa buhay na walang hanggan. Itinuturo nito sa atin kung paano nais ng Diyos na tayo ay mamuhay at iniingatan tayo laban sa kasalanan at sa mga tukso. Katulad ng sabi ng awit 119 verse 9 to 11, ang mga utos niya ay matuwid at makatarungan. Ang mga ito ay higit pa kaysa purong ginto. Yung word of God, yung salita ng Panginoon, higit pa to sa purong ginto. Mas matamis pa kaysa sa pulot pukyutan. No? Ang inyong mga utos, Panginoon, ang nagbibigay babala sa akin na iyong lingkod. Okay? Ang ganda ng salita ng Panginoon, di ba? May dakilang gantimpala kapag ito'y sinusunod. Yan yung salita ng Panginoon. Alam nyo, sa kasaysayan ng Israel, may dalawang mahalagang pangyayari kung saan nawala ang mga kasulatan o mga kautusan ng Diyos, pero kalaunan, natagpuan nila ito. Una, sa panahon ni King Hosea o sa panahon ni Haring Hosias. Pangalawa, matapos na bumalik yung mga Hudyo, yung mga bihag, di ba? Mula sa Babylonia sa pamumuno ni Nehemiah. So sa dalawang pangyayaring ito, nang mabasa nila yung salita ng Diyos, alam nyo, ang mga tao ay nagsisi at nagbago ang kanilang pamumuhay. So una, sa panahon ni Haring Hosias. Okay? So ang sabi dito, sa 2 Kings, sabi, sinabi ni Hilkiah na punong pari kay Shaphan na kalihim, nakita ko ang aklat ng kautusan sa templo ng Panginoon. Ibinigay ni Hilkiah ang aklat kay Shaphan at binasa niya ito. Sa verse 13, tumalon, magtanong kayo sa Panginoon para sa akin at para sa mga mamamayan ng Huda tungkol sa nakasulat sa aklat na ito.
galit na galit ang Panginoon sa atin dahil hindi sumunod ang mga ninuno natin sa nakasulat dito. Hindi natin ginagawa ang mga ipinatutupad ng aklat na ito. Pumunta siya sa templo sa verse 2, pumunta siya sa templo ng Panginoon kasama ang lahat ng mamamayan ng Juda at Jerusalem mula sa pinakatanyag hanggang sa pinakamababa. Sumama rin ang pari at mga propeta. Binasa sa kanila ni Hosias ang aklat na nakasulat sa aklat ng kasunduan ng Diyos na nakita sa templo ng Panginoon. Pagkatapos, tumayo si Hosias sa gilid ng haligi at gumawa siya ng kasunduan sa presensya ng Panginoon na susunod siya sa Panginoon sa pamamagitan ng pagtupad sa kanyang mga utos, katuruan at tuntunin ng buong puso at kaluluwa. Sa ganitong paraan, matutupad ang mga pinapatupad ng nakasunduan ng Diyos na nakasulat sa aklat na ito at nangako rin ang mga tao na tutupad sila sa kasunduan. So ano ang nangyari dito? Natagpuan nila yung kautusan, yung aklat ng kautusan sa templo, which is yung salita ng ating Panginoon. At nang ito ay basahin, napagtanto nila na yung mga ninuno nila, mali yung kanilang pamumuhay, hindi sila sumunod sa aklat na ito. At ganun din sila. No, mali yung kanilang pamumuhay kaya ang ginawa nila, nagsisi sila at bumalik sila sa pagsunod sa Panginoon. Okay? So nung nakita nila yung kautusan, naging maayos uli yung takbo ng kanilang buhay. At yun yung nagawa ng scripture, no, ng salita ng Panginoon. So pangalawa, sa panahon ni Nehemiah. Okay, so sa panahon ni Nehemiah, sabi, nagtipon silang lahat sa Jerusalem nang may pagkakaisa doon sa plaza na nasa harapan ng pintuan ng tubig. Hiniling nila kay Ezra na tagapagturo ng kautusan na kunin niya at basahin ang aklat ng kautusan ni Moises na inuutos ng Panginoon sa mga Israelita. Okay? Habang nakikinig ang mga tao, sinasabi ng kautusan ay umiyak sila. Sinabi sa kanila ni Nehemias na gobernador, Ezra na pari at tagapagturo ng kautusan at ng mga Libita na nagpapaliwanag sa kanila ng kautusan, ang araw na ito ay banal sa Panginoon na inyong Diyos, kaya huwag kayong umiyak. Sinabi pa ni Nehemias, magdiwang kayo, kumain ng masasarap na pagkain at uminom ng masasarap na inumin. Bigyan nyo ang mga walang pagkain dahil ang araw na ito ay banal sa Panginoon. At huwag kayong mabalisa dahil ang kagalakang ibinigay ng Panginoon ay magpapatatag sa inyo. Sinabi rin ng mga Libita, tumahimik kayo, huwag kayong mabalisa sapagkat banal ang araw na ito. Kaya umuwi ang lahat ng tao para kumain at uminom at magbigay ng pagkain sa iba. Nagdiwang sila ng may lubos na kagalakan dahil naunawaan nila ang mensahe ng Diyos na binasa sa kanila. So ano nangyari? Matapos bumalik sa Jerusalem, binasa yung kautusan sa harapan ng bayan at naunawaan nila yung salita ng Diyos. Nung maunawaan nila yung salita ng Diyos, ano yung naging response nila? Ang naging response nila, umiyak sila, tumangis sila, no? At sila ay nangako na susunod sa Panginoon. Kaya sa Book of Nehemiah makikita natin nagkaroon doon ng reformation, no? Dahil sa word of God na nung balik sila sa Panginoon, nakita nila yung kanilang kasalanan at naunawaan nila kung ano yung dapat nilang gawin. Kaya anong makikita natin dito? Kapag ang salita ng Diyos nakalimutan, kapag ang salita ng Diyos nawala, ang mga tao naliligaw. Okay? Pero kapag ito'y nabasa ulit at ito'y maunawaan, nagkakaroon ng pagsisisi at pagbabago. Tingnan ninyo, kung hindi na nasulat mga kautusan, walang mababasang katotohanan mula sa Panginoon. 'Di ba? Puro salita lang, 'di ba? Parang sasabihin, ito yung ginawa ng Panginoon, tapos ikukwento sa iba na may mga dagdag, may mga bawas na, no? Pero dahil naisulat yung salita ng Panginoon, napakinabangan ito ng mga tao. Kaya nga ang Panginoon sa kanyang karunungan, sa kanyang providensya, ipinasulat niya yung kanyang mga salita. Kaya nga alam nyo, para ang tao sa panahon na pinanghihinaan, sa panahon na nahulog sa pagkakasala, lumalakad ng taliwas sa kalooban ng Diyos, merong salita ng Diyos na magpapanumbalik sa kanila o sa atin. No? Kaya napakahalaga na ipinasulat ito ng ating Panginoon. So,
Pangatlo, yung Old Testament, pinaniwalaan ito ng manunulat ng Bagong Tipan. Okay, naniwala sila dito. The New Testament writers believe it. Okay? So, maraming halimbawa kung saan ang mga manunulat sa Bagong Tipan ay sumipi sila mula sa Lumang Tipan. At ito'y nagpapakita na ng kanilang lubos na pagtanggap dito bilang salita ng Diyos. So yung mga New Testament writers, kinikilala nila na yung Old Testament ay salita ng Diyos. So sa kabuuan ng kanyang mga sulat, 'di ba, si Apostle Paul sumipi siya mula sa Lumang Tipan upang patunayan yung kanyang iba't ibang mga points sa kanyang mga sinasabi at sa kanyang mga mensahe na ipinapahayag. Halimbawa, una, sa Acts chapter 13 verse 32 to 33. Sabi dito, ipinangangaral namin sa inyo ang mabuting balita ng pangako ng Diyos sa ating mga ninuno. Okay, may promise ang Diyos na ang mga bagay na ito ay tinupad din niya sa atin na kanilang mga anak. So yung promise ng Diyos tinupad sa mga anak ng mga naunang tao ng kanyang muling buhayin si Jesus. Gaya naman ng nasusulat sa 2 awit, ikaw ay aking anak, sa araw na ito ay naging anak kita. So, yan yung sinabi ni Apostol Pablo. Alam nyo, sa text na ito, sa mga text na ito, si Apostle Paul, nag-quote siya mula sa Psalms chapter 2 verse 7. Okay? At dito, pinapatunayan ni Apostol Pablo na ang Diyos, tinupad niya yung kanyang pangako. At tinupad ng Diyos yung kanyang pangako sa kanilang mga ninuno sa pamamagitan ni Jesus Christ. At dito may kita natin, sinabi 'di ba, ng kanyang muling buhayin si Jesus Christ. Okay? So, makikita natin na ginagamit ng New Testament author yung Old Testament para patunayan yung mensahe na kanilang ipinapahayag, katulad primarily ni Apostle Paul. No? Next, sa Romans chapter 15 verse 4. Ang lahat ng nakasulat sa kasulatan nung unang panahon ay isinulat para turuan tayo. Okay? Ang sa New Testament na ito. At sa pamamagitan ng kasulatan, tayo'y magiging matatag at malakas ang loob at magkakaroon ng pag-asa. So dito rin ay sinasabi ni Apostol Pablo na ang lahat ng nakasulat sa kasulatan, which is ang Old Testament, ay isinulat para turuan ng mga tao. Hindi lang yung mga tao noon, kundi maging sa kanila sa panahon nila na bumabasa ng salita ng ating Panginoon. At hindi lang sila sa panahon nila Apostol Pablo, kundi kahit hanggang ngayon sa 21st century, yung sulat sa Old Testament ay sinulat yan para turuan tayo. 'Di ba? At sa pamamagitan ng Old Testament, ng salita ng Panginoon, ng kasulatan, tayo ay magiging matatag at malakas ang loob at magkakaroon ng pag-asa. 'Di ba? Makikita natin sa Old Testament, marami tayong mga aral na makikita doon. Kaya nga katulad ng pinag-aral ng naging number 2 point natin, kaya ipinasulat ng Diyos yung kanyang mga salita. So, marami pa tayong makikita sa Bible na nagpapakita na ang Old Testament ay pinapaniwalaan ng mga New Testament writers. Kino-quote nila ito. No? Madalas silang sumipi rito upang patunayan yung mensahe na kanilang ipinapangaral. Kaya nga maging alam niya si Paul, nung nangaral si Apostol Pablo sa Berea, di ba? Anong ginawa ng mga taga Berea? Sinalisik nila yung kasulatan. Kasi yung mga tao noon, naniniwala din sila syempre sa Old Testament. At yung mga kasulatan, pinapatunayan niyan na yung message ni Apostle Paul tungkol kay Jesus Christ ay totoo. Okay? So, pang-apat, number 4, kinasihan ng Diyos ang mga propeta. The prophets were inspired by God. Okay? Malaking bahagi ng Lumang Tipan o sinasabi na mayroong 28% ng sulat sa Old Testament
ay tungkol sa mga propeta. So yung mga prophet, ito yung mga taong pinili ng Diyos para maghatid ng kanyang mensahe sa mga tao. Okay? So merong apat na pangunahing propeta, merong major prophets at merong 12 minor prophets. Okay? Hindi sila itong mga prophets na to, hindi sila nagsasalita sa sarili lang nilang opinion o sa sarili lang nilang salita. Kundi itong mga prophet na ito, sinasabi nila ang mensahe ng Diyos. Hindi yung mensahe nila, kundi yung message ng Diyos. Kaya madalas nilang sinasabi, ganito ang sabi ng Panginoon. Thus says the Lord. Ang sabi ng Panginoon. 'Di ba makikita natin sa sa mga book na mga prophetic books, makikita natin na sinasabi lagi nila 'yon. Thus says the Lord. Sinabi ng Panginoon. At alam niyo yung mga salitang ito na thus says the Lord o ganito ang sabi ng Panginoon, makikita natin yan ng mahigit o migit kumulang 2,000 beses sa Old Testament. Kaya malinaw na ang mga salita ng mga prophet ay hindi sa kanila kundi itinuturing na ito ay mula sa Diyos. Okay? Yung inspired sila ng Panginoon. So ang Diyos ay yung naglagay sa kanilang mga labi ng mga mensahe na kanilang ipapahayag. Okay, sa mga tao. Halimbawa, kay Jeremiah, yung pagkatawag kay Jeremiah, 'di ba? Si Jeremiah, tinawag siya na maging propeta. Una, si Jeremiah nagdududa pa siya kasi bata pa siya, hindi siya magaling magsalita, pero sinagot siya ng Diyos, no? Si ang Lord ang magbibigay ng salita sa bibig ni Jeremiah. Hindi siya magsasalita sa kanyang sarili lamang na kung ano yung pumasok sa isip niya ay sasabihin niya sa mga tao. No, ang Lord ang magbibigay, ang maglalagay sa kanyang bibig ng kanyang sasabihin. Pangalawa, dahil siya tinawag ng Panginoon para ipahayag yung mensahe ng Diyos, sasamahan ng Diyos si Jeremiah kahit saan man siya pumunta. Kahit sa mga mahirap na sitwasyon na naranasan ni Jeremiah, hindi siya nag-iisa kasi kasama niya ang Diyos. So Jeremiah chapter 1 verse 9 and 10 ang sabi, pagkatapos ay iniunat ng Panginoon ng kanyang kamay at hinipo ang aking bibig. At sinabi sa akin ng Panginoon, narito inilagay ko ang aking mga salita sa iyong bibig. So ang Diyos, siya yung naglagay ng mga salita niya sa bibig ng propeta. Okay? Mismo ang Diyos. Tingnan mo, inilagay kita sa araw na ito sa ibabaw ng mga bansa at ng mga kaharian upang bumunot at magpabagsak, upang pumuksa at magwasak, upang magtayo at magtanim. So, si Jeremiah, ginamit siya ng Panginoon upang ipahayag ang katotohanan mula sa Diyos, yung judgment ng Panginoon, yung hope na ibibigay ng Panginoon sa kanyang mga tao, ipinahayag yan ni Prophet Jeremiah. No? Inspired sila ng Panginoon. Kaya ang sinabi ni Propeta kaya yung mga sinasabi ni Prophet Jeremiah, hindi yan mula sa kanya, kundi mula sa Panginoon. Ganon din yung mga nangyari sa ibang mga propeta, may mga pagkakaiba-iba lang ng konti, no? Nung tinawag sila ng Panginoon upang iwanan yung kanilang mga trabaho at maglingkod sila sa Panginoon. Halimbawa si Amos. Si Amos si Amos isa siyang karaniwang magsasaka lang nung tawagin siya ng ating Panginoon. At si Amos, sinabihan siya kung ano yung dapat niyang ipahayag. Okay? Si Amos ay hindi lang nagsasalita tungkol sa kanyang sarili, kundi ang pinapahayag niya ay ang salita ng Panginoon. Sabi sa Amos 3 verse 7 and 8, tunay na ang Panginoong Diyos ay walang gagawin malibang kanyang ihayag ang kanyang lihim sa kanyang mga lingkod ng mga propeta. Ang leon ay umungal, sinong di matatakot? Ang Panginoong Diyos ay nagsalita, sinong hindi magsasalita ng propesiya? So sinasabi niya, kapag ang Diyos merong mensahe na inihatid o pinapahayag, hindi pwede na hindi magsalita ng propesiya mula sa Diyos
Ang mga propeta, no? So yung mga prophet, tahimik sila kapag walang pinapasabi ang Panginoon. Okay, hindi nila sinasabi, hindi sila gumagawa ng sa sarili lang nila, sasabihin nila sinabi ito ng Lord. No, hindi ganoon. Pero kapag ang Diyos ay nagsalita, hindi pwedeng manahimik lang sila. Kailangang sabihin nila yon. Tiyak magsasalita sila ng propesiya mula sa Panginoon. Okay, kaya sabi 'di ba, yung leon, 'di ba, pag umungal yan, yung tao matatakot kapag nasa harap siya ng leon. Pero kapag ang Diyos nagsalita, hindi pwedeng maghayag na hindi pwedeng hindi maghayag ng propesiya ang mga propeta. Kaya nga, yung pinakamabigat na parusa na maaring dumating sa Israel ay bawiin ng Diyos yung kanyang mga salita ah, mula sa kanila at iwan sila na walang propeta na magtuturo sa kanila upang makabalik sa Panginoon. Kasi ang mga propeta, ito yung makinasihan ng Diyos upang ipahayag ang kanyang mga salita. 'Di ba sa Amos 8 verse 11 and 12, ang mga araw ay dumarating, sabi ng Panginoong Diyos, na ako'y magpapasapit ng taggutom sa lupain, hindi taggutom sa tinapay o pagkauhaw sa tubig, kundi sa pakikinig sa mga salita ng Panginoon. Kasi nga hindi siya magpapahayag sa mga propeta. At sila'y lalaboy mula sa dagat hanggang sa dagat at mula sa ilaga hanggang sa silangan. Sila'y tatakbo ng paraot parito upang hanapin ang salita ng Panginoon at hindi nila ito matatagpuan. Alam nyo, kahit din sa atin sa panahon natin ngayon, ang isang nakakatakot na mangyari ay ang magkaroon ng taggutom. Hindi ng taggutom sa pisikal, kundi taggutom sa salita ng Panginoon. Kasi kawawa ang mga tao. So, ito yung matinding mangyayari na kung saan kapag ang Panginoon ay hindi magpapahayag ng kanyang salita sa mga tao. Dahil syempre alam naman natin, gagawin yun ng Diyos kasi ang mga tao ay masuwayin. So ang mensahe ni Amos ay para sa Israel nung panahon niya. Babala ito ng hatol ng Diyos dahil sa kanilang kasalanan. Kaya kapag walang propeta, mawawalan sila ng gabay mula sa Panginoon. At alam nyo, sa panahon din nila ng mga prophets, merong mga huwad na propeta, no? Na meron din sa panahon natin ngayon 21st century. So, yung mga prophets noon, ang ginagawa nila, gumagawa sila ng sarili nilang ideya, nagsasalita sila sa kanilang sariling imahinasyon, nais nilang palugdan yung may kapangyarihan o kaya yung makakuha sila ng syempre ng salapi o ng impluwensya para sa kanilang sarili. So, ganun yung nangyayari sa panahon ng mga prophets. Ang ginagawa ng mga bulaang propeta, sinasalungat nila yung mga tunay na propeta ng Panginoon. So, gaya ng makikita natin sa ilang bahagi sa mga lumang tipan. Diba? Halimbawa, kila Jeremiah, kila Ezekiel, no? At may mga prophets doon, mga false prophets noon at kailangan nila itong harapin. So, pero yung mga tunay na propeta ng Panginoon, naghihintay sila sa Diyos. No, hindi sila gumagawa nagsasalita sa kanilang sariling imagination, kundi naghihintay sila sa sasabihin ng Panginoon. Kaya lagi nilang sinasabi, ganito ang sinabi ng Panginoon. And syempre, dahil ang message ng Panginoon hindi nagugustuhan ng mga tao, kaya mga tao noon pinapaniwalaan nila yung mga false prophets. At itong mga tunay na lingkod ng Panginoon ay kanilang inuusig, no? At yun yung naranasan ng mga propeta ng Panginoon. So, pero ang pinaka message dito, yung mga prophet, kinasihan sila ng Panginoon sa kanilang kaya sila nakakapagpahayag ng mensahe mula sa Panginoon. Kaya makikita natin na ginamit ng Diyos sa mga propeta para ipakita na darating ang kanyang anak, which is si Jesus Christ. No? Darating si Jesus dito sa mundo. Kahit maraming daang taon pa
bago ipinanganak si Jesus sa Bethlehem. Kasi maraming taon bago nangyari yung mga hula ng mga propeta. So, sinasabi nila yung mga bagay na magaganap pa o yung mga bagay na nangyayari at yung mga bagay na magaganap pa. Kaya mahalaga ang mga sulat ng mga prophet kahit sa panahon natin ngayon. Ano makikita natin dyan? Ito yung hula tungkol kay Jesus ng mga prophet. Ito yung mga naisulat. Si Jesus Christ ipinanganak sa Bethlehem sa Micah chapter 5 verse 2. Pinanganak siya mula sa isang birhen, Isaiah 7 verse 14. Yung pinag-aralan natin sa prayer meeting, ito yung text, di ba? Si Jesus Christ, yung name ni Jesus as Emmanuel, di ba? Makapangyarihang Diyos sa Isaiah chapter 9 verse 6. Sa Book of Psalms, siya may papako sa krus. Okay? At sa Isaiah, magdarana siya ng paghihirap para sa kasalanan ng tao. So, makikita natin yung mga prophet nagsalita sila tungkol kay Jesus Christ. Ito ay hindi sa kanilang sariling salita, kundi ito ay pinasabi ng Panginoon. Nilagay ito sa bibig nila. So, for the last, ang pagkakaugnay ng lumang tipan at bagong tipan. The harmony of Old and New Testament. Okay? Ang lumang tipan at bagong tipan ay bumubuo ng isang aklat na magkakaugnay. Kasi yung Bible, di ba, walang contradiction dyan. Ang dami. Ilang taon bago na isulat ang Bible, pero nagkakasundo yan. No? Yung parehong itinuturing ng ating Panginoon at ng kanyang mga apostol ang lumang tipan bilang salita ng Diyos, gaya ng pinag-aralan natin nung una, pinaniwalaan nito ni Jesus, pinaniwalaan nito ng mga authors ng New Testament. Okay? So, naniniwala ang mga apostol na ang mga sinulat ng mga Old Testament authors ay katotohanan tungkol sa Diyos ayon sa kung paano ito ihayag sa kanila ng ating Panginoong Jesucristo. Gaya ng sabi ko kanina, yung Bible nag-harmony yan sila, yung Old and New Testament, at yung mga author ng New Testament ay nagko-quote sila mula sa mula sa Old Testament. Okay? So unang tingnan natin dito, 'di ba si Isaiah, si Peter. Book of Isaiah, si Peter, sabi sa Isaiah 40 verse 8, "Oo, ang damoy nalalanta at kumukupa sa mga bulaklak, ngunit ang salita ng ating Diyos ay mananatili magpakailanman." So si Peter, sinabi niya sa kanyang mga sinulatan sa mga Christian, sabi niya, "Ipinanganak na kayong muli, hindi ng binhing nasisira, kundi ng walang kasiraan sa pamamagitan ng buhay at nananatiling salita ng Diyos. Sapagkat ang lahat ng laman ay gaya ng damo at ang lahat ng kaluwalhatian nito ay gaya ng bulaklak ng damo. Ang damoy natutuyo at ang bulaklak ay nalalanta, subalit ang salita ng Panginoon ay nananatili magpakailanman." So sa bagong tipan, di ba, sa New Testament, madalas na ginagamit yung lumang tipan bilang salita ng Diyos at kinukumpirma yung authority nito. Kaya nga si Peter, di ba, ginamit niya rin yung book ni Isaiah kasi nga harmony yung Old and New Testament. Pangalawa, si Moises, Lucas, tsaka kay Paul. Ayan na, ito yung mas maganda. Sa Deuteronomy 25 verse 4, ang sabi, "Huwag mong bubusalan ang baka habang ito ay gumigiik." Okay, sa Deuteronomy yan. Tapos, sa Lucas 10 verse 7, sinabi ni Jesus Christ, ang manggagawa ay karapat-dapat sa kanyang upa. Okay? Tapos, pagdating sa 1 Timothy chapter 5 verse 18, anong sabi? Sapagkat sinasabi ng kasulatan, huwag mong bubusalan ang baka habang gumigiik. Deuteronomy 25 verse 4 yan. At sinasabi pa, nararapat bigyan ng sahod ang manggagawa. Kinote niya rin yung Lucas 10:7, yung sinabi ni Jesus Christ. So, tinawag ni Apostol Pablo yung parehong sipi sa Old Testament and New Testament bilang
kasulatan. 'Di ba? Sabi 'di ba, sapagkat sinasabi ng kasulatan. Kaya sa 1 Timothy chapter 5 verse 18, ipinapakita ni Apostol Pablo na ang lumang tipan at ang mga salita ni Jesus Christ sa Gospel of Luke sa New Testament ay parehong itinuturing na kasulatan o salita ng Diyos. No? Ito yung ano yung matindi, no? Yung Old and New Testament kinote ni ni Paul para ipakita na nagkakasundo yung salita, yung Old Testament and New Testament. Okay? So, next, oh, bigyan din natin ng pansin, 'di ba, yung may mga prophetic books sa Old Testament. Tapos may prophetic book din sa New Testament, which is yung sinasabi na yung Revelation, 'di ba? Same din, nagkakatugma din. Pero sa number 3, si Pablo at si Moises. Okay, sa Roma 9 verse 17, tingnan natin. Sapagkat sinasabi ng kasulatan kay Paraon, dahil sa layuning ito ay itinaas kita upang aking maipakita sa pamagitan mo ang aking kapangyarihan at upang ang aking pangalan ay maipahayag sa buong lupa. Okay? So, si Paul, kinote niya yung Exodus chapter 9 verse 16. Ang sabi, subalit dahil sa layuning ito ay binuhay kita upang maipakita sa iyo ang aking kapangyarihan at ang aking pangalan ay mahayag sa buong daigdig. So, sa Exodus, may kita natin ang Diyos ang nagsalita. Pero sa Romans chapter 9 verse 17, sinabi ng Diyos, sinabi ni Paul, sapagkat sinabi ng kasulatan. 'Di ba sa Old Testament ang Diyos ang nagsalita, pero sinabi ni Paul na sinabi ng kasulatan kay Paraon. No, yung kasulatan daw yung nagsalita kay Paraon. Now, ano ang ibig sabihin nito? Anong pinopoint dito ni Paul? Anong conclusion dito? Ang kasulatan ay salita ng Diyos na naisulat. Okay? So yung mga kasulatan, salita yan ng Diyos na naisulat. Okay? Kaya nag-harmony sila, no? Makikita natin na hindi sila nagkokontrahan, walang contradiction dito, kundi pinapahayag lang na yung Old and New Testament hindi sila magkakontra, kundi nag-harmony sila. Kaya both Old and New Testament ay salita ng Diyos. Scripture is God's word written. No, ang mga kasulatan ay salita ng Diyos na naisulat, hindi nagkokontrahan, kundi magkakaugnay at nagkakaisa. Okay, ganyan yung ganyan yung ugnayan ng Old Testament and New Testament. No, may kaugnayan sila sa isa't isa. Now, anong sabi ng GodQuestion.org sa what are the Old Testament versus New Testament, what are the difference? Kasi may mga tao na sinasabi na parang may kontrahan sa naglalaban yung Old and New Testament. No, nag-harmony yan. Pero ang sabi dito ng God Questions, ang lumang tipan ay naglatag ng pundasyon para sa pagdating ng Mesias. So, ang point nila dito is yung nakapatungkol ito kay Jesus Christ. Gaya ng pinag-aaralan natin, di ba? Ang Old Testament laging tumuturo ito kay Jesus Christ. Kaya ito yung naging point nila. So, ang lumang tipan ay naglalatag ng pundasyon para sa pagdating ng Mesias na mag-aalay ng kanyang sarili para sa mga kasalanan ng mundo. Ang bagong tipan ay nagtatala ng ministeryo ni Hesukristo at pagkatapos ay bumabalik sa kung ano ang kanyang ginawa at kung paano tayo dapat tumugon. Ang parehong tipan, Old and New Testament, ay nagpapakita ng parehong banal, maawain at matuwid na Diyos na humahatol sa kasalanan, ngunit nagnanais na iligtas ang mga makasalanan sa pamamagitan ng isang sakripisyong pangalis ng kasalanan. Sa parehong tipan, ipinapahayag ng Diyos ang kanyang sarili sa atin at pinapakita kung paano tayo dapat lumapit sa kanya sa pamamagitan ng pananampalataya. Diba? Kaya sa Old and New Testament, lagi ang pinapahayag, tayo ay sumampalataya sa Panginoon. Tayo ay magtiwala sa Diyos na nagbigay ng kanyang kaisa-isang anak
ang ating Panginoong Jesucristo na ipinahayag sa Old Testament at um, um, natupad sa New Testament. Okay, kasi ang Bible ay progressive revelation at lahat ng ito ay tumutukoy kay Jesus Christ. Now, dahil si Jesus Christ pinaniniwalaan niya ang Old Testament at ang mga New Testament believers pinapaniwalaan nila ang Old Testament, okay? New Testament writers pinapaniwalaan nila ang New Testament. Tapos yung mga sumulat nito, yung mga prophets ay kinasihan ng Diyos. Now, anong kailangan nating gawin? Mga kapatid, kung si Jesus Christ at yung mga New Testament authors naniniwala sila sa Old Testament, dapat tayo maniwala rin. At hindi lang tayo basta maniwala, kundi tayo ay magpasakop sa salita ng ating Panginoon. No, mahalin natin ang salita ng Diyos na naisulat dahil pinapahayag nito ang ating tagapagligtas, ang ating manunubos. Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Now, ano nga natin? Meron tayong assignment. Ang assignment natin, kabisaduhin natin ang Old Testament books from Genesis to Malakay. Okay? So, sa next nating pag-aaral ay magkakaroon tayo ng recitation tungkol sa assignment natin, Old Testament books. Tapos sa susunod, New Testament naman, tapos buong lahat na ng books of the Bible. Okay, so meron kayong question about sa ating pinag-aralan? Tingnan ko lang. Yan. Okay, sino nandito? Yan, si Nanay Ana, si Brother Arlon, Eleni, Nanay Elena, Lorna, Nanay Marina, Sister Maribel, Nanay Rita, Nanay Rosenda, Ryan. Ray, kasama mo si Jocelyn? Tulog na, Pas. Tulog na. Okay, may question ba? Walang question? Nayaan mo si Eva. Hindi kumain ng bunga. Pero natulog. Sige, magbukas gusto ko na lang kayo na lang magtanong. Okay, kung walang tanong, siguro mabilis lang naman maintindihan yung mga pinag-aralan natin. Mag-picture tayo. Stop sharing. Yan, tapos X ko ba to? Here, sino po yung gustong mag-closing prayer? Ray, ikaw na Ray. Mag-closing prayer. Sige po. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, pinupuri po namin kayo sa mga oras na ito. Salamat Panginoon sa katatapos lamang po na pag-aaral po namin ngayong gabi. Salamat Panginoon sa karunungan na pinagkaloob po ninyo sa nagturo po sa amin ngayon. Salamat Panginoon sa malinaw na pagpapaliwanag ng mga Panginoon ay tulungan niyo po kami na may apply yung mga natutunan na ito sa aming
pakikisalamuha sa mga tao. Lord, sa pamamahinga po namin ngayong gabi, Panginoon, ay sa inyo po namin ipinagkakatiwala ang aming pamamahinga. Nawa, Lord, ay tumanggap kami ng panibagong kalakasan sa araw ng bukas na nagmumula po lamang sa iyo. Sa lahat na mataas sa papuri, pasasalamat at pagdakila sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen.